Natukoy na ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang kinaroroonan ng pamilya na itinuturong mastermind sa multi-billion peso investment scam na si Emmanuel Amalillo. Iniimbestigahan na rin ang 9 na opisyal ng Aman Futures Group. Isa sa kanila ang kusang sumuko matapos daw makatanggap ng mga death threat. May report si Lala Roque. Nasa Pilipinas pa raw ang pamilya ni Emmanuel Amalillo ang itinuturong mastermind ng multi-billion peso investment scam ng Aman Futures Group. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nasa Malaysia na si Amalillo. It would seem walang nag-attempt na lumabas through the channels, through the ports, unless mga backdoor. Di ba Amalillo has a Filipino wife and children? Nasaan na yung family niyo? Alam na yan ng NBI kung nasaan sila, but we cannot yet. We cannot disclose. Wala sa custody ng government, no? Wala. May impormasyon na rin daw ang mga otoridad na 9 sa 37 iba pang suspect sa investment scam. Isa rito si Coco Razuman na hawak na ngayon ng PNP Crisis Committee sa Lanao del Sur. Kusa raw siyang sumuko ilang linggo na ang nakakaraan dahil sa banta sa kanyang buhay. Pero base sa investigasyon ng DOJ at NBI, tila may sariling investment scam daw si Razuman. Nabiktima raw ni Razuman ang grupo ng mga negosyanteng ito. Kwento nila, umabot sa 150% ang inalok nitong interes, kaya naengganyo silang mag-invest. Biktima rin daw ang mismong kamag-anak ni Razuman na si Nisha, di tunay na pangalan. Pumunta sila doon, kasama yung mga kapatid ko, dala is 50 million na i-invest ulit. Diba? Noong time na pumunta doon sa office ni Coco, hindi siya makapag-release ng pera. Hindi siya makapag-release, bounce yung check niya. So lahat kami, hindi na-release. Ano nangyayari? Samantala, di pa man nare-resolba ang Aman Investment Scam, panibagong scam na naman ang nadiskubre sa Pagadian City kanina. Huli sa ginawang entrapment operation ng NBI doon, si Glenda Andagan at 10 iba pa. Tulad ng Aman, 30% interes sa puhunan din ang pangako ng Visionaire 2020 International Traders Incorporated. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng grupo ni Andagan. Kahit putok na itong Aman scam and Razuman scam, meron pa rin mga grupo, mga firms na they're still trying their luck to victimize more people. And kaya siguro ang panawagan ngayon ng gobyerno ay remind naman ng ating mga kababayan. Why are they so gullible about this thing? Payo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may mga paraan para hindi mabiktima ng investment scam. Ito ay dapat niyong pagkaisipan ng 10 beses at kung maaari ay iwasan niyo. Dahil ang mga sinasabi na easy to become rich or to get rich na mga schemes ay hindi totoo. Importante raw na suriin ang kumpanya at ang background nito. Dapat may sapat na kaalaman sa proseso ng investment at gaano katagal ang investment period. Bukas daw ang BSP sa mga nais makakuha ng impormasyon tungkol sa mga lehitimong investment companies. Lala Roque, GMA News.